Nagulat nga din ako sa nagawa ko na to dahil masarap pala kapag gantong ka-creamy. Kaya kung gagawa din kayo, gantong proseso na lang din yung gawin nyo para hindi kayo papalpak. Pwede nyo nga din tong ipanghain sa kahit anong okasyon at pwede nyo din tong ipangbenta at siguradong hindi kayo mapapahiya sa lasa nito. Alam nyo ba na napakadali lang gawin ito dahil pagsasama-samahin lang natin lahat ng mga sangkap na yan at dito nga sa kawali na wala pang apoy, ilagay na natin itong kalahating kilong asukal. Maglalagay din tayo dito ng 2 can itong creamy corn at 2 can din ng whole corn. Pero yung whole corn, tatanggalin nyo yung sabaw. Kahit anong brand, pwede nyo naman gamitin dito. Halos magkakalasa lang naman yon. Kung alin yung mas mura, yun na lang yung gamitin nyo. At inilagay ko na nga itong 2 can ng evaporated milk. Nilagay ko na din dyan itong 2 kakang gata. Fresh gata to guys, pero kung wala kayong mabila na ganito, pwede kayong gumamit ng instant gata, yung Coco Mama. Kaya naman naging ganyan yung itsura niya. Nilagay ko kasi yan sa freezer para hindi mapanis. Tapos, ihahalo na nga din natin dito yung cornstarch. Kung yung iba, tinutunaw pa yon at ginagawang slurry, tayo, isasama na natin dito yan para maiwasan natin yung buo-buo. Haluin nyo lang mabuti yan para matunaw yung asukal at kapag nga ganyan na wala na kayo nakikitang cornstarch, pwede na natin tong isalang sa apoy. Kailangan malakas yung kala natin dito, medium to high heat hanggang sa kumuluto at bumigat siya. At ito na nga yung pinakamahirap na gagawin dito, yung maghalo na maghalo. At habang naluluto naman to, ayan at pabigat siya ng pabigat. At pag naman naging buo na parang ganito, pwede nyo nang hinaan yung apoy at isasalang pa natin to ng mga 10 minutes. Nung naluto na nga, sinalin ko lang to agad sa paglalagyan dahil mabilis lang tong tumigas. Kung plastic yung gagamitin nyo, siguraduhin nyo na microwavable yung gagamitin nyo para hindi siya matutunaw. Kung ipang nenegosyo nyo naman to at gagamit nga kayo ng maliit na tub or kaya nung malaking tray, dun nyo na agad to ilalagay para dun na siya titigas. Tapos palamigin nyo lang muna to bago nyo ilagay yung cheese para hindi siya magme-melt para maganda naman tignan, diba? Nung lumamig naman to, nilagay ko lang to sa ref at ito na nga siya nung kinabukasan. Ayan, tumigas na siya. Pwede na natin tong hiwain at iserve. Kung makikita nyo, ayan, napaka-creamy niya. Kaya kung may handaan kayong parating, pwede nyo itong gawin. Ako, sigurado magugustuhan to ng mga bisita nyo. Para hindi naman kayo mahirapan, ayan, ilalagay ko na lahat ng mga ingredients ang ginamit ko dito. Screenshot nyo na lang. Pero kung konti lang yung gagawin nyo, i-divide nyo na lang to sa 2. Pero the best talaga tong ipang negosyo. Konti lang yung nagastos at madali lang siyang gawin. Kaya naman, simulan mo na yan. Nagulat nga din ako sa nagawa ko na to dahil masarap pala kapag gantong ka-creamy. Kaya kung gagawa din kayo, gantong proseso na lang din yung gawin nyo para hindi kayo papalpak. Pwede nyo nga din tong ipanghain sa kahit anong okasyon at pwede nyo din tong ipangbenta at siguradong hindi kayo mapapahiya sa lasa nito. Alam nyo ba na napakadali lang gawin ito dahil pagsasama-samahin lang natin lahat ng mga sangkap na yan at dito nga sa kawali na wala pang apoy, ilagay na natin itong kalahating kilong asukal. Maglalagay din tayo dito ng 2 can itong creamy corn at 2 can din ng whole corn. Pero yung whole corn, tatanggalin nyo yung sabaw. Kahit anong brand, pwede nyo naman gamitin dito. Halos magkakalasa lang naman yon. Kung alin yung mas mura, yun na lang yung gamitin nyo. At inilagay ko na nga itong 2 can ng evaporated milk. Nilagay ko na din dyan itong 2 kakang gata. Fresh gata to guys, pero kung wala kayong mabila na ganito, pwede kayong gumamit ng instant gata, yung Coco Mama. Kaya naman naging ganyan yung itsura niya. Nilagay ko kasi yan sa freezer para hindi mapanis. Tapos, ihahalo na nga din natin dito yung cornstarch. Kung yung iba, tinutunaw pa yon at ginagawang slurry, tayo, isasama na natin dito yan para maiwasan natin yung buo-buo. Haluin nyo lang mabuti yan para matunaw yung asukal at kapag nga ganyan na wala na kayo nakikitang cornstarch, pwede na natin tong isalang sa apoy. Kailangan malakas yung kala natin dito, medium to high heat hanggang sa kumuluto at bumigat siya. At ito na nga yung pinakamahirap na gagawin dito, yung maghalo na maghalo. At habang naluluto naman to, ayan at pabigat siya ng pabigat. At pag naman naging buo na parang ganito, pwede nyo nang hinaan yung apoy at isasalang pa natin to ng mga 10 minutes. Nung naluto na nga, sinalin ko lang to agad sa paglalagyan dahil mabilis lang tong tumigas. Kung plastic yung gagamitin nyo, siguraduhin nyo na microwavable yung gagamitin nyo para hindi siya matutunaw. Kung ipang nenegosyo nyo naman to at gagamit nga kayo ng maliit na tub or kaya nung malaking tray, dun nyo na agad to ilalagay para dun na siya titigas. Tapos palamigin nyo lang muna to bago nyo ilagay yung cheese para hindi siya magme-melt para maganda naman tignan, diba? Nung lumamig naman to, nilagay ko lang to sa ref at ito na nga siya nung kinabukasan. Ayan, tumigas na siya. Pwede na natin tong hiwain at iserve. Kung makikita nyo, ayan, napaka-creamy niya. Kaya kung may handaan kayong parating, pwede nyo itong gawin. Ako, sigurado magugustuhan to ng mga bisita nyo. Para hindi naman kayo mahirapan, ayan, ilalagay ko na lahat ng mga ingredients ang ginamit ko dito. Screenshot nyo na lang. Pero kung konti lang yung gagawin nyo, i-divide nyo na lang to sa 2. Pero the best talaga tong ipang negosyo. Konti lang yung nagastos at madali lang siyang gawin. Kaya naman, simulan mo na yan.